my last 2 years in Ateneo, they said Doug's not good enough for the PBA. Oh, sino nagsabi nun? A lot. Critics. Oh, Atenista.net, mga wala pang social media that time. Oh. Maraming nagsasabing isa lang siyang role player. Pero bakit halos lahat ng coach sa PBA ay gustong makuha siya? Bakit napakarami niyang naging koponan sa loob ng kanyang karera? At paano siya naging mas matagumpay matapos magretiro kaysa noong aktibo pa siyang naglalaro? Heto ang buong kwento ni Doug Kramer. Si Douglas Rimorin Kramer ay isinilang noong July 10, 1983 sa Baguio City. Doon siya lumaki at unang nahilig sa basketball. Bata pa lamang siya ay kapansin-pansin na ang kanyang tangkad, ngunit higit sa lahat ay ang kanyang sipag at disiplina. Ito ang naging pundasyon ng kanyang basketball career. Nag-aral siya sa The Risen Lord Academy sa Baguio, kung saan nagsimula siyang makilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kanilang lugar. Ang ipinakita niyang husay sa mga lokal na torneo ang naging daan upang mapansin siya ng mga scouts ng Ateneo de Manila University. Pagdating niya sa Ateneo, ay agad niyang napagtanto na ibang antas na ang kanyang haharapin. Napalibutan siya ng mga manlalarong kalaunan ay magiging mga star ng Philippine basketball tulad nina L.A. Tenorio, Larry Fonacier, J.C. Intal at Maki Escalona. Habang ang iba ang umaako sa opensa, si Doug naman ang nakatuon sa depensa, rebounds at iba pang mahahalagang ambag na naging susi sa panalo ng koponan. Noong 2002, rookie pa lamang siya ngunit naging bahagi agad siya ng Ateneo Blue Eagles na nagkampiyon sa UAAP. Para sa isang batang manlalaro, malaking karanasan iyon. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa personal na statistics, kundi sa pagtulong sa koponan na manalo. Isa sa mga pinakatumatak na sandali ng kanyang college career ay noong UAAP Finals laban sa UST noong 2006. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa mga huling segundo ng laban ay naipasok niya ang game-winning basket na nagbigay ng mahalagang panalo sa Ateneo. Hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga pinakanaalalang buzzer beaters sa kasaysayan ng UAAP at naging patunay na kaya niyang gumawa ng malaking play sa pinakamahalagang sandali. Pagkatapos ng kolehiyo, ay naglaro muna siya sa Philippine Basketball League para sa Cebuana Luilier Pera Padala. Dito lalo pang nahasa ang kanyang depensa at rebounding. Dahil sa kanyang ipinakitang laro, ay napabilang siya sa mythical team bilang best power forward noong 2007, dahilan upang maging isa siya sa mga pinakaabangang prospects sa PBA Rookie Draft. Sa 2007 PBA Rookie Draft, ay napili siya bilang ika-5 overall pick ng Air 21 Express. Isa itong malaking patunay na mataas ang tingin sa kanya ng mga coaches at managers. Sa kanyang rookie season ay agad siyang napabilang sa PBA All-Rookie Team. Patunay na mabilis siyang nakaangkop sa professional basketball. Sa loob ng 12 taon sa PBA, ay naglaro siya para sa Air 21 Express, Barangay Ginebra Kings, Rain or Shine Elasto Painters, Powerade Tigers, Barako Bull Energy Cola, Petron Blaze Boosters na naging San Miguel Beermen, Global Port Batang Pier at Phoenix Fuel Masters. Marami ang nagtatanong kung bakit napakarami niyang naging koponan, ngunit para sa mga coach, senyalis lamang ito ng kanyang halaga sa liga. Ang mga koponan ay laging naghahanap ng manlalarong kayang magbigay ng depensa, rebounding at pisikal na presensya. Hindi lahat ng championship team ay puro superstar. Kailangan din nila ng isang player na handang gawin ang mahihirap na trabaho at iyon mismo ang papel ni Doug Kramer. Hindi siya ang uri ng player na inaasahang umiskor ng maraming puntos gabi-gabi. Ang kanyang trabaho ay bantayan ang pinakamalalakas na kalaban, makipagbalyahan sa ilalim ng basket, kumuha ng rebounds at gumawa ng espasyo para sa kanyang mga kakampi. Hindi man ito laging makikita sa statistics, malaking ambag ang kanyang depensa at rebounding sa bawat koponan. Dumating ang pinakamagandang yugto ng kanyang karera noong mapunta siya sa Powerade Tigers. Noong 2011 hanggang 2012 ay walang gaanong naniniwala sa kanilang koponan. Ngunit nagulat ang buong PBA nang isa-isang talunin ng Powerade ang mas malalakas na koponan at makarating sa finals.
Tinawag itong Cinderella Run dahil halos walang nag-akalang aabot sila sa ganoong kalayo. Habang nakatuon ang pansin ng marami sa mga scorers ng Powerade, tahimik namang ginagawa ni Doug ang kanyang trabaho. Sa isang mahalagang playoff game ay nagtala siya ng 12 points at 15 rebounds, isa sa pinakamagagandang performance ng kanyang professional career. Dahil sa kanyang ipinakitang depensa at consistency, ay napili siya sa PBA All-Defensive Team noong 2012. Isa itong malaking pagkilala dahil ibinibigay lamang ang parangal na ito sa pinakamahusay na defensive players ng liga. Madalas siyang itapat sa pinakamalalakas na local big men at maging sa mga banyagang imports. Hindi siya natatakot makipagbanggaan kahit kanino, kaya mataas ang respeto sa kanya ng mga coach at kapwa manlalaro. Noong lumipat siya sa San Miguel Beermen, ay naging backup center siya ni June Mar Fajardo. Hindi man siya ang pangunahing bituin ng koponan, naging mahalaga ang kanyang papel sa rotation dahil sa kanyang depensa at karanasan. Noong 2015 ay natupad niya ang pangarap ng bawat professional basketball player nang maging kampiyon siya sa PBA. Habang maayos ang takbo ng kanyang karera, ay dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Noong 2016 ay nakaranas siya ng mild ischemic stroke habang nagwo-workout. Natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang congenital heart defect na tinatawag na patent foramen ovale o PFO. Matapos ang matagumpay na operasyon at ilang buwang rehabilitasyon ay muli siyang nakabalik sa paglalaro. Para kay Doug, naging paalala ang pangyayaring iyon na mas mahalaga ang kalusugan kaysa anumang tagumpay sa basketball. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro hanggang 2019 bago tuluyang nagretiro sa edad na 36. Hindi niya hinintay na bumigay ang kanyang katawan. Mas pinili niyang magretiro habang malakas pa at ituon ang kanyang oras sa pamilya at sa mga negosyo. Kasama ang kanyang asawang si Cheska Garcia ay unti-unti nilang binuo ang Team Kramer. Mula sa simpleng pagbabahagi ng mga larawan at video ng kanilang pamilya sa social media ay naging isa sila sa pinakasikat na celebrity family sa Pilipinas. Dahil sa kanilang wholesome image, ay naging paborito silang kuning endorsers ng maraming malalaking kumpanya. Kasabay nito ay pinalawak din ni Doug ang kanyang mga negosyo. Habang aktibo pa siya sa PBA, ay natuto na siyang mag-ipon at mamuhunan. Isa sa pinakamahalagang desisyon niya ay ang pagpasok sa real estate. Nagsimula siya sa pagbili ng mga property hanggang sa pagtatayo ng mga modernong bahay sa ilalim ng kanyang build and sell business. Siya mismo ang tumututok sa disenyo at kalidad ng bawat proyekto. Bukod dito ay mayroon din silang content creation, brand partnerships at iba pang investments na naging dahilan upang mas lalo pang lumago ang kanilang kabuhayan. Bagamat retirado na siya sa professional basketball, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang pagmamahal sa laro. Aktibo pa rin siyang sumasali sa mga exhibition at charity games kasama ang PBA Moto Club, kung saan muli siyang napapanood ng mga basketball fans. Makikita pa rin ang parehong lakas, depensa at determinasyon na naging tatak niya sa PBA. Hanggang ngayon ay mataas pa rin ang respeto sa kanya ng kanyang mga dating kakampi, coaches at maging ng kanyang mga naging kalaban. Hindi man siya naging MVP o scoring champion, pinatunayan niyang ang sipag, disiplina at pagiging maaasahan ay sapat upang magkaroon ng matagumpay na karera. Sa huli, mula sa batang nangangarap sa Baguio hanggang sa pagiging PBA champion, matagumpay na negosyante at mapagmahal na ama, ipinakita ni Doug Kramer na may buhay at tagumpay pagkatapos ng basketball.